Naranasan mo na bang pumasok sa isang kwarto at biglang nalimutan kung bakit? Madalas nating sinasabi na bahagi lang ito ng pagtanda, pero bawat sandali, parami ng parami ang nakakatanggap ng diagnosis ng demensya. Paano kung ang tunay na magnanakaw ng inyong alaala ay nasa loob lang pala ng inyong medicine cabinet? Bilang isang doktor, nakita ko kung paano ang mga karaniwang gamot na nabibili sa Mercury Drug o Watsons ay nagpapaliit ng memory centers ng utak ng hanggang 28%. Ngayong araw, ibubunyag ko ang nayan na mapanganib na gamot at ang mga ligtas na alternatibo na kailangan ninyo. Sabay nating protektahan ang inyong golden years. Section 9. Diphenhydramine o kilala sa tatak na Benadryl. Marami sa atin ang sanay na uminom ng maliit at kulay rosas na tableta na Benadryl na madaling mabili sa Walgreens o CVS. Ginagamit natin ito para makatulog ng mahimbing o para sa pangati at allergy. Ngunit bilang inyong doktor, kailangang malaman ninyo ang katotohanan. Ang gamot na ito ay isang anticholinergic. Ang ginagawa nito ay hinaharangan ang acetylcholine na siyang nagsisilbing gasolina ng inyong utak para makabuo ng mga bagong alaala. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating utak ay mas nangangailangan ng bawat patak ng acetylcholine na mayroon tayo. Kapag hinarangan ito ng gamot, ang inyong hippocampus o ang sentro ng memorya ay unti-unting napipinsala. Marahil ay napapansin ninyo na pagkagising sa umaga, pakiramdam ninyo ay laging lutang o parang may suong munaw o brain fog na hindi mawala-wala. Ito mismo ang naranasan ng aking pasyente na si Martha mula sa Ohio. Akala niya ay bahagi lang ng pagtanda ang kanyang pagiging makalimutin, hanggang sa itinigil namin ang kanyang Benadryl sa gabi. Ang mga pag-aaral noong 2023 ay nagpapatunay na ang mga lolo at lola na regular na gumagamit nito ay may 54% mas mataas na panganib na magkaroon ng demensya. Mga kaibigan, pakiusap, itigil na ang paggamit nito para sa pagtulog. Kung kailangan ninyo ng gamot sa allergy, mas ligtas ang Claritin o Loratadine dahil hindi ito pumapasok sa loob ng inyong utak. Kung kayo ay gumagamit ng gamot sa pagtulog gabi-gabi, mag-iwan ng comment na sleep sa ibaba para matulungan ko kayo. Section 8. Proton Pump Inhibitors o PPIs tulad ng Prilosec at Nexium. Sino ba naman ang hindi mahilig sa masasarap na pagkain, ngunit madalas ay sinusundan ito ng heartburn o traungok daday? Maraming senior ang umaasa sa Prilosec o Nexium sa loob ng maraming taon. Bukod dito, ang PPIs ay nagpapataas din ng toxic proteins sa utak na tinatawag na amyloid plaques. Ang mga proteinang ito ang pangunahing dahilan ng pagkasira ng isip. Isipin ninyo, ang simpleng gamot sa sikmura ay maaaring maging sanhi ng inyong pagkalito. Sa halip na PPIs, subukang gumamit ng Pepcid o Famotidine. O kaya ay ang natural na DGL licorice na mas mabait sa inyong utak. Huwag hayaang ang inyong sikmura ang sumira sa inyong alaala. Section 7. Gamot para sa bladder control tulad ng oxybutynin o ditropan. Napakahirap ng palaging nagmamadali sa banyo, lalo na kung kayo ay nasa simbahan o namamasyal kasama ang mga apo. Kaya naman, ang oxybutynin ay tila isang himala. Ngunit ang gamot na ito ay madaling nakakalusot sa hangraw-maunaw o blood-brain barrier. Direkta nitong inaatake ang inyong memorya. Ang mga senior na gumagamit nito ng higit sa isang taon ay may 49% tsansa na mawalan ng bait. Kung pakiramdam ninyo ay bigla kayong naging makalimutin sa mga appointment o hindi ninyo mahanap ang inyong mga gamit pagkatapos uminom nito, hindi iyan dahil sa inyong edad. Iyan ay epekto ng gamot. Magtanong sa inyong doktor tungkol sa Myrbetriq. Ito ay mas bago at hindi hinaharangan ang mahahalagang kemikal sa inyong utak, kaya mananatiling matalas ang inyong isipan habang kontrolado ang inyong bangkwang. Ang inyong kalayaan sa banyo ay hindi dapat kapalit ng inyong kakayahang makilala ang inyong mga mahal sa buhay. Section 6. Statins tulad ng Lipitor at Zocor. Ang susunod na problema ay ang ating takot sa mataas na kolesterol. Marami sa inyo ang umiinom ng Lipitor o Zocor para maiwasan ang sakit sa puso. Ngunit,
Alam ba ninyo na ang inyong utak ay binubuo ng halos 60% taba? Ang kolesterol ay hindi lang kaaway. Kailangan ito ng utak para bumuo ng proteksyon sa inyong mga nerves. Kapag masyadong binabaan ng kolesterol, parang ginugutom ninyo ang inyong sariling isipan. Habang tumatanda ang ating katawan, nagiging mas sensitibo ang ating mga sel sa kakulangan ng sustansya. Ang sintomas na madalas nating mararamdaman ay ang suong munaw o brain fog. Pakiramdam ninyo ay hindi kayo makapag-isip ng malinaw o bigla ninyong nakakalimutan ang pangalan ng inyong matalik na kaibigan. Ayon sa isang malaking pag-aaral noong taong 2023, ang mga senior na lampas 70 taong gulang na matagal nang gumagamit ng statins ay may 26% mas mataas na panganib ng paghina ng isip. Huwag ninyong hintayin na maging malala ang sitwasyon. Maaari ninyong subukan ang mga pagkain na mayaman sa healthy fats tulad ng avocado at isda para sa puso, imbes na umasa lang sa gamot. Ang aking pasyente na si Robert mula sa Florida ay nakaranas ng matinding pagkalito dahil sa mataas na dose ng statin. Nang bawasan namin ang kanyang dose at lumipat sa pravastatin na mas mabait sa utak, bumalik ang kanyang sigla. Kausapin ang inyong doktor kung maaari ninyong bawasan ang dose o lumipat sa mas ligtas na uri. Kung kayo ay umiinom ng gamot sa kolesterol, mag-iwan ng comment na heart sa ibaba. Section 5. Benzodiazepines tulad ng Xanax, Valium at Ativan. Dumako naman tayo sa isang paksa na napakasensitibo para sa marami sa atin. Ito ay ang paggamit ng mga gamot na tinatawag nating benzodiazepines. Marahil ay pamilyar kayo sa mga pangalang Xanax, Valium o Ativan. Sa ating bansa, lalo na dito sa Amerika, napakadaling makakuha ng mga gamot na ito para sa nerves o para lamang makatulog ng mahimbing sa gabi. Marami sa inyo ang itinuturing ang mga tabletang ito na parang lifesaver o tagapagligtas dahil agad nitong pinatatahimik ang inyong isipan at inaalis ang kaba sa dibdib. Ngunit bilang inyong doktor na nag-alaga sa maraming pamilya sa loob ng mahabang panahon, tungkulin ko ring sabihin sa inyo ang panganib na itinatago nito. Inyong makagamot na ito may lumagyan na pamamagitan ng pagpapatindi ng chemical na GABA sa inyong utak. Ang GABA ang nagpapabagal sa inyong mga nerves. Sa simula, masarap ang pakiramdam dahil kalmado kayo. Pero sa paglipas ng panahon, ang mga gamot na ito ay nagiging isang bitag. Parang inuimbalsa mo o sinusupil nito ang natural na aktibidad ng inyong utak. Bakit ito nagiging lubhang mapanganib habang tayo ay nagkakaedad? Ang ating metabolismo ay natural na bumabagal. Ang inyong atay at bato ay hindi na kasing bilis maglabas ng mga kemikal na ito kumpara noong kayo ay nasa edad na 30 o 40 pa lamang. Ang benzodiazepines ay mahilig kumapit sa mga taba sa katawan. At dahil ang ating utak ay binubuo ng halos 60% taba, nananatili ang gamot sa loob ng inyong ulo ng mas matagal kaysa sa dapat. Ang resulta, nagiging mabagal ang inyong pag-iisip, nawawala ang inyong pagiging malikhain, at nagiging mas madali kayong malito o makalimot. Ang mga sintomas na dapat ninyong bantayan ay ang pagiging laging antok sa umaga, para kayong lumulutang sa loob ng isang fog o makapal na ulap, at ang madalas na pagkawala ng balanse. Marami sa aking mga pasyente ang nadadapa o nahuhulog sa hagdan dahil sa epekto ng mga gamot na ito. Ito ang mismong nangyari sa aking pasyente na si Susan mula sa Florida. Matapos pumanaw ang kanyang asawa, nagsimula siyang uminom ng Xanax para makatulog. Sa loob lang ng ilang buwan, ang dating masiglang si Susan ay naging parang shadow na lamang ng kanyang sarili. Hindi na siya makatanda ng mga simpleng kwento at lagi siyang parang pagod. Mayroon tayong malakas na ebidensya mula sa mga siyentipiko. Ayon sa isang pag-aaral noong taong 2022, ang mga senior na gumamit ng benzodiazepines ng mahigit sa 3 buwan ay may 51% mas mataas na panganib na magkaroon ng Alzheimer SS. Iyan ay isang napakalaking numero na hindi natin dapat balewalain. Kaya naman, ang aking panawagan sa inyo ay ito. Pakiusap
Huwag na huwag ninyong ititigil ang pag-inom ng mga gamot na ito ng biglaan o cold turkey. Napakapanganganib nito at maaaring magdulot ng panginginig o matinding kaba. Ang tamang paraan ay ang pakikipag-ugnayan sa inyong doktor para unti-unting bawasan ang dose o ang tinatawag nating tapering. Maaari ninyong subukan ang mga natural na paraan para kumalma. Ang mga pagkaing mayaman sa magnesium tulad ng saging, spinach, at almonds ay natural na nakakatulong sa ating nerves. Ang pag-inom ng chamomile tea bago matulog o ang simpleng pakikinig sa malambot na musika ay malaking tulong din. Maaari ninyong makuha ang kapayapaan ng isip nang hindi isinasakripisyo ang inyong alaala. Tandaan ninyo, ang inyong isipan ay dapat manatiling malaya at matalas para sa inyong mga apo at sa inyong hinaharap. Kung kayo ay handang subukan ng mas ligtas na paraan, i-type ang yes sa ating comment section. Nandito ako para gabayan kayo. Section 6. Statins tulad ng Lipitor at Zocor. Ang susunod na problema ay ang ating takot sa mataas na kolesterol. Marami sa inyo ang umiinom ng Lipitor o Zocor para maiwasan ang sakit sa puso. Ngunit, alam ba ninyo na ang inyong utak ay binubuo ng halos 60% taba? Ang kolesterol ay hindi lang kaaway. Kailangan ito ng utak para bumuo ng proteksyon sa inyong mga nerves. Kapag masyadong binabaan ng kolesterol, parang ginugutom ninyo ang inyong sariling isipan. Habang tumatanda ang ating katawan, nagiging mas sensitibo ang ating mga sel sa kakulangan ng sustansya. Ang sintomas na madalas nating mararamdaman ay ang suong munaw o brain fog. Pakiramdam ninyo ay hindi kayo makapag-isip ng malinaw o bigla ninyong nakakalimutan ang pangalan ng inyong matalik na kaibigan. Ayon sa isang malaking pag-aaral noong taong 2023, ang mga senior na lampas 70 taong gulang na matagal nang gumagamit ng statins ay may 26% mas mataas na panganib ng paghina ng isip. Huwag ninyong hintayin na maging malala ang sitwasyon. Maaari ninyong subukan ang mga pagkain na mayaman sa healthy fats tulad ng avocado at isda para sa puso, imbes na umasa lang sa gamot. Ang aking pasyente na si Robert mula sa Florida ay nakaranas ng matinding pagkalito dahil sa mataas na dose ng statin. Nang bawasan namin ang kanyang dose at lumipat sa pravastatin na mas mabait sa utak, bumalik ang kanyang sigla. Kausapin ang inyong doktor kung maaari ninyong bawasan ang dose o lumipat sa mas ligtas na uri. Kung kayo ay umiinom ng gamot sa kolesterol, mag-iwan ng comment na heart sa ibaba. Section 5. Benzodiazepines tulad ng Xanax, Valium at Ativan. Dumako naman tayo sa isang paksa na napakasensitibo para sa marami sa atin. Ito ay ang paggamit ng mga gamot na tinatawag nating benzodiazepines. Marahil ay pamilyar kayo sa mga pangalang Xanax, Valium o Ativan. Sa ating bansa, lalo na dito sa Amerika, napakadaling makakuha ng mga gamot na ito para sa nerves o para lamang makatulog ng mahimbing sa gabi. Marami sa inyo ang itinuturing ang mga tabletang ito na parang lifesaver o tagapagligtas dahil agad nitong pinatatahimik ang inyong isipan at inaalis ang kaba sa dibdib. Ngunit bilang inyong doktor na nag-alaga sa maraming pamilya sa loob ng mahabang panahon, tungkulin ko ring sabihin sa inyo ang panganib na itinatago nito. Inyong makagamot na ito may lumagyan na pamamagitan ng pagpapatindi ng chemical na GABA sa inyong utak. Ang GABA ang nagpapabagal sa inyong mga nerves. Sa simula, masarap ang pakiramdam dahil kalmado kayo. Pero sa paglipas ng panahon, ang mga gamot na ito ay nagiging isang bitag. Parang inuimbalsa mo o sinusupil nito ang natural na aktibidad ng inyong utak. Bakit ito nagiging lubhang mapanganib habang tayo ay nagkakaedad? Ang ating metabolismo ay natural na bumabagal. Ang inyong atay at bato ay hindi na kasing bilis maglabas ng mga kemikal na ito kumpara noong kayo ay nasa edad na 30 o 40 pa lamang. Ang benzodiazepines ay mahilig kumapit sa mga taba sa katawan. At dahil ang ating utak ay binubuo ng halos 60% taba, nananatili ang gamot sa loob ng inyong ulo ng mas matagal kaysa sa dapat. Ang resulta? Nagiging mabagal ang inyong pag-iisip, nawawala ang inyong pagiging malikhain,
at nagiging mas madali kayong malito o makalimot. Ang mga sintomas na dapat ninyong bantayan ay ang pagiging laging antok sa umaga, para kayong lumulutang sa loob ng isang fog o makapal na ulap, at ang madalas na pagkawala ng balanse. Marami sa aking mga pasyente ang nadadapa o nahuhulog sa hagdan dahil sa epekto ng mga gamot na ito. Ito ang mismong nangyari sa aking pasyente na si Susan mula sa Florida. Matapos pumanaw ang kanyang asawa, nagsimula siyang uminom ng Xanax para makatulog. Sa loob lang ng ilang buwan, ang dating masiglang si Susan ay naging parang shadow na lamang ng kanyang sarili. Hindi na siya makatanda ng mga simpleng kwento at lagi siyang parang pagod. Mayroon tayong malakas na ebidensya mula sa mga siyentipiko. Ayon sa isang pag-aaral noong taong 2022, ang mga senior na gumamit ng benzodiazepines ng mahigit sa 3 buwan ay may 51% mas mataas na panganib na magkaroon ng Alzheimer SS. Iyan ay isang napakalaking numero na hindi natin dapat balewalain. Kaya naman, ang aking panawagan sa inyo ay ito. Pakiusap. Huwag na huwag ninyong ititigil ang pag-inom ng mga gamot na ito ng biglaan o cold turkey. Napakapanganganib nito at maaaring magdulot ng panginginig o matinding kaba. Ang tamang paraan ay ang pakikipag-ugnayan sa inyong doktor para unti-unting bawasan ang dose o ang tinatawag nating tapering. Maaari ninyong subukan ang mga natural na paraan para kumalma. Ang mga pagkaing mayaman sa magnesium tulad ng saging, spinach, at almonds ay natural na nakakatulong sa ating nerves. Ang pag-inom ng chamomile tea bago matulog o ang simpleng pakikinig sa malambot na musika ay malaking tulong din. Maaari ninyong makuha ang kapayapaan ng isip nang hindi isinasakripisyo ang inyong alaala. Tandaan ninyo, ang inyong isipan ay dapat manatiling malaya at matalas para sa inyong mga apo at sa inyong hinaharap. Kung kayo ay handang subukan ang mas ligtas na paraan, i-type ang yes sa ating comment section. Nandito ako para gabayan kayo. Section 4. Amitriptyline o Elavil. Ang pang-apat ay ang amitriptyline o Elavil. Madalas itong ibigay para sa mga nananakit na likod o sa mga may nerve pain. Kahit mukhang nakakatulong ito sa sakit, isa itong matapang na anticholinergic. Hinaharangan nito ang lahat ng komunikasyon sa pagitan ng inyong mga brain cells. Ayon sa pananaliksik noong 2015, ang panganib ng demensya ay tumataas ng mahigit sa kalahati para sa mga matagal nang gumagamit nito. Ito ang nangyari kay George mula sa Texas. Dahil sa iniinom niyang Elavil para sa sakit ng kanyang likod, isang araw ay hindi na niya nahanap ang daan pauwi habang nagmamaneho. Akala ng kanyang pamilya ay ulyanin na siya, pero ang totoo, ang gamot ang may gawa nito. Mga lolo at lola, kung kayo ay may nararamdamang pananakit, humingi sa inyong doktor ng mas ligtas na alternatibo tulad ng gabapentin o duloxetine. Ang mga ito ay hindi gaanong nakakasama sa inyong memorya. Mas mabuti ring kumain ng mga pagkaing mayaman sa vitamin B complex para mapangalagaan ang inyong mga nerves ng natural. Palaging suriin ang inyong mga reseta bago ito maging huli ang lahat. Section 3. Paroxetine o kilala sa tatak na Paxil. Ang paroxetine ay isang napakakaraniwang gamot para sa depression at pagkabalisa. Marami sa inyo ang naniniwala na ito ay mas bago at mas ligtas kaysa sa mga lumang gamot. Ngunit narito ang katotohanan na hindi madalas sabihin sa inyo. Ang Paxil ang tanging gamot sa uri nito na mayroong matapang na anticholinergic properties. Ibig sabihin, pinipigilan nito ang acetylcholine sa inyong utak. Ang ating utak ay nangangailangan ng kemikal na ito para manatiling matalas. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating kakayahang gumawa ng acetylcholine ay natural na bumababa. Kapag uminom kayo ng Paxil, lalo ninyong pinapatuyo ang mahahalagang kemikal na ito. Ang sintomas na dapat ninyong bantayan ay ang hirap sa pag-alala ng mga salita o ang biglang pag-ikli ng inyong attention span. Sa loob lang ng 12 buwan, ang mga senior na gumagamit nito ay nagpapakita na ng malinaw na paghina ng memorya. Isang pasyente ko na si Linda ang nakaranas nito. Akala niya ay nalulungkot lang siya kaya siya makalimutin.
Pero nang palitan namin ang kanyang Paxil ng mas ligtas na alternatibo tulad ng Zoloft o sertraline, bumalik ang kanyang linaw ng isip. Pakiusap, kung kayo ay gumagamit ng Paxil, huwag itong balewalain. Itigil ang paggamit ng gamot na ito para sa inyong mood at lumipat sa mga mas brain-friendly na option gaya ng Lexapro. Maaari rin kayong kumain ng mga pagkaing mayaman sa vitamin B gaya ng itlog at leafy greens para suportahan ang inyong mood ng natural. Section 2. Mga antipsychotics tulad ng Seroquel at Risperdal. Ang pangalawa sa ating listahan ay talagang nakakabahala. Ang mga gamot na Seroquel, Risperdal at Zyprexa ay ginawa para sa mga malalang sakit sa isip tulad ng schizophrenia. Ngunit ngayon, madalas itong ibinibigay sa mga senior sa mga nursing homes para lang sila ay patahimikin o patulugin kapag sila ay nagiging balisa. Ang ginagawa ng mga gamot na ito ay pinabababa ang inyong dopamine. Ang dopamine ay hindi lang para sa inyong mood. Kailangan ito para sa inyong memorya at pagkilos. Kapag bumagsak ang inyong dopamine, ang inyong utak ay nagiging parang pagong sa bagal. Ang mga senior na gumagamit nito ay madalas magmukhang zombies. Nawawala ang kanilang emosyon at ang kanilang pagkatao ay tila naglalaho. Ayon sa isang malaking pag-aaral, noong taong 2022 ang mga senior na uminom nito para sa kanilang behavior ay may 71% mas mataas na pagkakataon na lumala ang demensya sa loob lang ng isang taon. Bukod pa riyan ang panganib ng stroke at biglaang pagkamatay. Kung ang inyong mahal sa buhay ay pinainom nito, magtanong kayo ng maigi sa doktor. Kailangan ba talaga ito? Madalas, ang pagkabalisa ng isang senior ay dahil lang sa gutom, sakit, o kailangan lang ng kaunting liwanag at routine. Huwag hayaang kemikal ang sumira sa inyong pagkatao. Simulan ang paghahanap ng mga paraan na walang gamot para kumalma, tulad ng pakikinig sa musika o maayos na tulog. Section 1. Ang mapanganib na cocktail o anticholinergic polypharmacy. Mga mahal kong kaibigan, narito na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating usapan ngayong araw. Maaaring inaasahan ninyo na ang numero 1 ay iisang tableta lamang. Ngunit ang katotohanan ay mas malalim at mas nakakaalarma. Ang pinakamapanganib na banta sa inyong isipan ay hindi isang solong gamot, kundi ang tinatawag nating anticholinergic polypharmacy. Sa madaling salita, ito ay ang mapanganib na cocktail ng mga gamot na iniinom ninyo ng sabay-sabay. Isipin ninyo ang ganitong sitwasyon. Umiinom kayo ng Benadryl para sa inyong allergy o para makatulog. Pagkatapos ay umiinom din kayo ng oxybutynin para sa inyong bangkwang. At mayroon pa kayong amitriptyline para sa sakit ng inyong likod. Ang bawat isa sa mga gamot na ito ay mayroong anticholinergic properties. Ibig sabihin, bawat isa sa kanila ay hinaharangan ang acetylcholine. Ang chemical na nagsisilbing gasolina ng inyong utak para makaalala. Sa ating edad, ang ating katawan ay hindi na kasing bilis magproseso o maglabas ng mga kemikal na ito. Kapag pinagsama-sama ninyo ang mga gamot na ito, ang inyong utak ay hindi lang bumabagal. Ito ay unti-unting nanghihina. Ang inyong mga neurons o brain cells ay tila natutuyo dahil sa kawalan ng acetylcholine. Ang resulta ay ang matinding pagkalito, pagkalimot sa mga pangalan, at pakiramdam na kayo ay laging nasa loob ng isang makapal na fog. Maraming pamilya ang nag-aakala na ito ay Alzheimer's na, ngunit ang totoo, ito ay lason mula sa mga gamot na nagsama-sama. Ayon sa isang malaking pagsusuri noong taong 2022 sa mahigit 280,000 senior, ang mga may mataas na antas ng polypharmacy ay may mahigit sa 120% panganib na magkaroon ng demensya. Iyan ay higit pa sa doble ng normal na panganib. Ang masaklap dito, madalas ay hindi alam ng inyong mga doktor na umiinom kayo ng lahat ng ito dahil magkakaiba ang mga espesyalista na nagbigay ng reseta sa inyo. Ito ang nangyari sa aking pasyente na si Linda mula sa Texas.
Ang pamilya niya ay naghahanda na para ilagay siya sa isang care home dahil hindi na niya makilala ang kanyang sariling mga anak. Ngunit nang suriin namin ang kanyang mga gamot, nakita namin ang cocktail na ito. Sa loob lang ng ilang buwan, matapos naming ayusin ang kanyang mga reseta, bumalik ang linaw ng kanyang isip. Parang nagising siya mula sa isang mahabang panaginip. Kaya naman, ang aking payo sa inyo ay ito: huwag magdalawang isip. Ngayong linggo, kunin ninyo ang lahat ng inyong gamot at dalhin ito sa inyong primary doctor. Humingi kayo ng isang medication review. Itanong ninyo kung mayroon bang mga gamot na maaari nang itigil o palitan ng mas ligtas na paraan gaya ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang inyong utak ay may kakayahang gumaling. Kailangan lang ninyo itong bigyan ng pagkakataon. Sa huling pagkakataon, mangako kayo sa inyong sarili. Sa comment section sa ibaba, i-type ninyo ang mga salitang I promise. Bilang tanda na aaksyonan ninyo ito para sa inyong kalusugan. Ang inyong mga alaala ay kayamanan. Pakiusap, huwag ninyong hayaang mawala ang mga ito nang dahil lang sa isang cocktail ng mga gamot. Mga kaibigan, huwag kalimutan. Ang inyong alaala ay hindi dapat mawala sa isang tableta lang. May pag-asa pa tayong mabaligtad ang paghina ng isip. Pakiusap, dalhin ang inyong listahan ng gamot sa inyong doktor ngayong linggo para sa isang medication review. I-share ang video na ito para makatulong sa iba at mag-subscribe sa ating komunidad. Manatiling matalas, malusog at laging ligtas. Hanggang sa muli!